Bismillahirrahmanirrahim. I-continues natin yung next session natin na i-review ko lang sa inyo ng konti yung na-discuss natin na nauna yung tungkol sa mga vowels. So napag-aralan natin na meron tayong 3 short vowels at saka 3 long vowels. Na ang 3 short vowels natin ay tulad nung fatha, kasra, dhamma. Na ang fatha ang sound niya ay a, ang kasra ang sound niya ay i, ang dhamma ang sound niya ay o. Halimbawa tulad nito, letter natin na may letter tayo halimbawa na ba. Pag ang nilagay natin sa ibabaw na symbol ay fatha, ang pagbabasa ay ba. Pag another ba na ang vowel niya ay kasra, ang sound niya ay i. Pag another ba na ang vowel niya ay dhamma, ang sound ay bu. So meron tayong ba, bi, bu. Pag gusto natin siyang i-prolong, gagamit tayo ng mga long vowels. Ano yung long vowels na yun? Meron tayong 3 vowels na tulad ng alif, ya, at saka waw. So ang alif, gagamitin natin pang prolong ng fatha. So magiging ba. Next, ang ya, gagamitin natin pang prolong ng kasra. So magiging bi. And then, ang waw, gagamitin natin pang prolong ng dhamma, ganyan. So magiging bu. Ba, bi, bu. Huwag mo siyang basahin ng ba kasi merong long vowel dito. Kailangan prolong, mahaba. Ba, bi, bu. So, yun yung mga vowels natin. Plus yung sukun, napag-aralan natin na yung dagdag na symbol tulad ng sukun na siya ay vowelist. Halimbawa tulad nito, gusto mo magsulat ng word na ab. Halimbawa ab. So, ito yung alif at lagyan natin ng fatha. So, yan ay a. Then, ba na ang lalagyan natin symbol ay sukun. So, magiging ab. Ab. O kaya sabi mo love, gusto mo magsulat ng word na love, ganyan. Lam, tapos fatha, la, then ba, sukun, ayan. Love, ab. So, yan ang function ng gamit ng sukun. Ngayon, matapos to, ang next na gusto kong i-introduce sa inyo ay yung tanwin. Ito yung tanwin. So, ang tanwin ay vowel na double vowel siya. Dalawang fatha, dalawang kasra, at saka dalawang dhamma. Ganito mangyayari sa kanya. Halimbawa, ang alif mo, unang lagay mo ganyan, fatha. Yan ay fatha. So, ang pagbasa nito ay a. Pag naglagay ka ng another fatha, ito, ang pangalan nito ngayon ay tanwin. Nagiging tanwin siya. So, ang pagbasa nito ay hindi na a. Ito ay an. Magiging an. So, yung pangalawang fatha stand for N. For noon. So, magiging an. Ngayon, pag gusto mo ganito, I. Pag ginawa mo siyang dalawa, magiging N. Then, another alif na mayroong dalawang dhamma, ganyan, on. So, ganyan, an, in, then on. An, in, on. So, kahit ano na letter. Halimbawa, ba, dalawang ilagay mo, sabi mo, ban. Bin, bon. So, meron kang an, in, on, ban, bin, bon. Kahit ano letter. Gusto mo wow? Ganyan. One, win, won. One, win, won. An, in, on. Lahat. Lahat ng mga letters, ganun na. So, yan ang anong tanwin. Although, kung gusto mo, halimbawa, kung isulat mo doon sa hindi tanwin ang gamit mo, ganito mangyayari noon. Halimbawa, gusto mo ban. Okay, so ang gagawin mo, ba, fatha, so this is ba. Then, nun, sukun, so ganyan dapat yung ban. Ano? Ba, plus nun, ban. Sukun, no? Ban. Hindi bana, bani, bano, hindi. Kasi vowelless. Ban. So, yan siya. Ban. Pero pag ginamit mo ang tanwin, ganito lang gagawin mo. Isang ba, tapos dalawang fatha. Ban. No? Ban. Doon, ban with nun. Dito walang nun. So, itong nun na ito, andun siya yung pangalawang fatha doon. Ang tawag nito ay tanwin. So, tanwin fatha. Pag sinabi mo ng one, tanwin fatha. When, tanwin kasra. Won, tanwin dhamma. One, win, won. So, any letters, yung sa 28 letters, pag i-apply mo itong lahat, ito, ganun siya. Okay? So, ban, bin. So, may mga pasabi mo, ba't ganyan pa, Ustad? Ba't hindi na ganito? Mayroong, inshallah, in the future, sa unahan ng mga timpo, maintindihan nyo ito, bakit mayroong ganito.
Okay? Yung one win one. So yan na yung tanwin. Pagkatapos ng tanwin, ang next naman ay ang shadda. Ang shadda, mayroon tayong another symbol na shadda. Shad. Ganyan, shad. Shadda. Okay? Shadda. Ang shadda, yung, alimbawa, meron kang ba, mayroon symbol niya, parang maliit na W sa ibabaw ng liter. Ito yung shadda. Ang shadda ay symbol na pag ipinatong doon sa kahit ano na liter ay nagiging doble yung liter. Halimbawa, mayroong gustong isulat na word na anna. Anna. So, ang anna, may double N. Mangyayari halimbawa, sabi mo, alif, fatha, a. Then, nun, sukun. So, that is an. Another nun, fatha. So, an-na. An-na. Sabi mo, halimbawa, walla. Walla. Paano masisulat sa Arabic? Waw, lam, wal. Wal. So, another lam, la. Walla. Ito yung natural na pagsulat. Kung gusto natin i-apply ang sadda, magkaiba dyan. Ang mangyayari, itong anna, ang gagawin natin, a, and then fatha, a. Then, instead na dalawang nun, isa lang ang gagawin natin. Isang nun, then patungan natin ng shadda. So, ayan, no? Dahil may ruling tayo na, iniliter na pag napatungan ng shadda, magiging dalawa siya. Ang pagbaso. So, anna. Anna. Dito, an, then na. An, na. Pag in-apply natin itong shadda, anna. Anna. Then, yung walla, yun, to. Sabi natin, wa. Then, instead na dalawang lam, isa lang ang gamitin natin. Patungan natin ng shadda. Tapos ilagay mo ang fatha. Ano? Walla. Walla. Naintindihan ba? Huwag mag-u pag hindi naintindihan, ha? Dahil pag nasiro kayo, akong mabiblim. Okay. Walla. Klaro? May question? Question kayo? Yan, walla. Yan, o. Walla. Walang question? Walla? Okay. Magbigay kayo ng word na mayroong ganun. Mayroong dubling liter. Allah, wag mo nang Allah dahil ang Allah may ibang ano yung Abba. Abba. 'Yon yung word na Abba. Kasi doon sa Allah mayroong another explanation doon. Wag mo na 'yon. Ito Abba. So paano pag in-apply natin ang yung natural lang then ba, Abba, then another ba, ngayon, Abba. Abba. Pag ginamit natin ng shadda, magiging ganito. Then ba, then shadda. Yan o, Abba. Short. Nakabudget ka pa ng area. Abba. Okay? Pag sinabi mong aba, iba naman yon. Ganito yung aba. Ba, aba plus alif. Aba. Ganon. Aba. Digan mo. So, nakuha natin yung mga different vowels. Pag double, ito ang shadda. Ito, pag double ang letters, ang shadda. Then, so, pag inulit natin, natikap natin ngayon sa lesson na ito, yung tungkol sa tanwin at saka tungkol sa shadda. Ang shadda ay pangdubli ng letter. Ang tanwin ay dalawang vowels. Either dalawang short vowels. Either dalawang fatha o dalawang kasra o dalawang dhamma. Okay? So, ganun na yung mga ano niya. Ngayon, dahil nakuha na natin ang mga symbols, gusto kong turuan kayo kung paano naman ang pagsusulat. Pagsusulat sa pagbabasa. So, dito, mag-start tayo uli ng pagsusulat. Ang pagsusulat ng alif ay ganito. Ano? Halimbawa, lalagyan ko ng line, kasi yung nakita sa computer, ready siya. So, gagawa ko ng line, halimbawa, ganyan. Halimbawa, ito yung mga line niya. Okay. Ngayon, isusulat ko ang letters. Alif. Ganyan ang pagpatong sa linya. Iba yung nasa aklat ninyo, hindi ipinapatong ng computer sa litra. Talagang nilagay lang sa gitna. Hindi na nilagay sa linya. So, ganyan ang pagkasulat. Ang ba, halimbawa, ganyan.
Ganyan. Salahin yan, ha? Lumapas lang ng konti pag ano ko. And then, Jim. Ganyan. Okay? Jim, ha, ha. Then, Dal. Pumato sa linya Dal, oh. Dal. Pero ang Ra, bababa siya. Merong parts lang doon na sa ulo niya. Ganyan, ganyan sa linya, ha? Yan. And then, Sin. Ganyan. Shin. Then, Sod. Ganyan, oh. Dod. To. Do. Ain. Gain. Ganyan. Then, Fa. Ang Fa, ganyan, yung mahaba yung ano niya, dito papunta, oh. Ang kaibahan na sa Kaf, ang Kaf ganito. Kaf. Then, Kaf. Then, Lam. Ganyan. Then, Mim. Then, Nun. Ganyan. And then, Ha, Waw, Ya. Ha. Then, Waw. And then, Ya. Ganyan na pagkasulat nila. Okay? So, ganyan na ang pagsusulat. At least nakita ninyo. Alef, Ba, Ta, Tha, Jim, Ha, Kha. Dal, Dal, Ra, Zai, Sin, Shin. Sad, Dad, Ta, Da, Ain, Ghain. Fa, Qaf, Kaf, Lam, Mim, Nun. Ha, Waw, Ya. So, nakita nyo na kung paano ang pagsusulat. Kung paano sila papatong sa mga linya. Okay? Next. Yung paano na ang pagsusulat ng mga letters. So, bago natin tapusin ang session natin, inshallah, pakita ko sa inyo kung paano ang pagsusulat. Yung kanina na-introduce sa inyo ang pag-apply nung beginning form, middle form, and final form. Halimbawa, ito yung beginning form, ito yung middle form, and then final form. Ito halimbawa ang initial. Okay? So, ito yung letter mo halimbawa, Aleph. Pag siyang nasa unahan, ganun pa rin siya. Pero pag nasa gitna siya, ganyan siya. Kung nasa final, ganyan. Okay? Pag nagbigay ko ng example, may word halimbawa na si Ahmad. Yung pangalan si Ahmad. Yan. Ah, then Mim, and then Dal. Ayan o. Ahmad. Ahamad. Ahamadal. Ahmad, di ba? Ano? Ahmad. Sa gitna naman, halimbawa tulad ng word na Bab. Ito yung unang letter, Ba. Tapos nandyan siya. And then, ito naman another Ba. Ayan o. Pag ikabit mo siya, ganyan. Bab. Ito naman sa last, halimbawa, Ma. May word na Ma. Sa una ng Mim, then karugtong itong alif, ganyan. Ma. What. Sabi sa Arabic, what? Ma. Mada. Ayan. Ayan siya, oh. Ma. Kung sa Ba naman, yun ang kaibahan nila kasi ito non-connector. Dito lang siya pwedeng i-connect. Dito hindi. Sa Ba naman, halimbawa, ito yung letter Ba. Ang Ba, tumatanggap siya both side. Pareho. So, yan ang beginning niya. Ba. Then sa middle, ganito siya. Then sa final, ganito. Bakit? Sa beginning, halimbawa sabi mo, word na Ba. Itong pintuan nga. Yan o. So, ayan siya. Ayan yung Ba sa unahan, no? Dito naman, sa gitna, halimbawa, word na habl, tali. Ito ang H, Ha, tapos Ba, tapos Lam, ganyan. Ayan sa gitna siya, oh. Paano siya pag ginagkabit-kabit, ganyan? Ha, tapos yan ang Ba. Tapos lagyan mo dito ang Lam. Yan lang, oh. Dito naman sa final, halimbawa, word na qalb, heart. Ito ang Kaf, then Lam, then ito yung Ba sa last. Ayan siya, oh. Ito yung join niya, oh. Ayan, oh. Kita yung example, no? Kita yung example. Okay. So ngayon, tuturuan kayo ng pagsusulat. Yun na yung pag-divide. Paano ang pag-apply natin? Subukan natin halimbawa, word na kataba. Kaf, then ta, then ba. Kataba. Paano gagawin mo? Yan ang kaf, magbabago yung isura ng kaf. Nawala yung dito niya, pero nandun siya. So, ka. Then, yung ta, gano'n na gawin mo? Ta. And then, yung final ito, ganyan na gawin mo. Ba, yan o. Ka,
then ba, ganyan. So, pag marunong ka na magsulat, i-join mo na. Sabi mo, kaf, ka. Then itong ta na ito, dalhin mo dito, ganyan. Ta. Ano? Then itong last na ito, ganyan. Ano? Ka, ta, ba. Kung marunong ka na sumulat, ganun mo lang. Ganyan. So, yun na yung paraan na inshallah unang starting na pagtuturo ko sa inyo kung paano ang pagkukonek-connect. So inshallah sa next session uli, ituturo ko sa inyo kung paano na talaga yung pagsusulat ng Arabic language. Hanggang dito na muna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا